Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sugatan ng ilang motorista at residente matapos araruhin ng kotse sa Noveleta, Cavite. Ang driver, hinimitay pa raw habang kausap ang mga taga-barangay. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Masdan ang kotseng ito sa CCTV footage nitong Martes ng umaga. Mabagal ang takbo ng sasakyan at nagdulot pa ng pagsikip ng trapiko sa National Highway sa Barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite. Naisip daw ng mga taga-barangay roon na katukin ang kotse dahil baka may nangyayari na sa driver. Maya-maya pa nag-swerve ang kotse at bumangga sa isang van sa kabilang lane. Nabangga niya po yun, tumigil ulit siya. Bigla naman siyang umatras naman. Pagka-atras niya po, nabangga niya po yung street light namin. Tigil na naman po siya. Pagkatapos, bigla na naman po siyang umabante. Nabangga niya yung hagdanan ng multipurpose namin. Hulikam din ang biglang pag-atras ng kotse at sumalpok sa isang bahay. Saglit ito huminto at humarurot uli. Bumangga naman sa harapan ng multipurpose hall ng barangay. Inararo rin ng kotse ang isa pang kotse, 2 rider ng motorsiklo at 3 empleyado ng barangay. Narito pa yung bumper ng sasakyan dahil ito yung bahay na binangga niya nung umatras siya rito. At makikita rin dito yung pinsala na iniwan. Nakalaylay pa yung yero ng ululod hanggang sa ngayon. Ang driver umusad ng kaunti matapos makabangga ng mga tao. Hinarang at pinatigil siya ng ilan pang mga taga-barangay hall. Ayon sa isang opisyal ng barangay, habang nakikipag-usap sa mga otoridad ang babaeng driver, hinumatay siya kaya dinala sa ospital. Wala nasawi sa mga nabangga pero nagtamo sila ng mga sugat at dinala rin sa ospital. Sa ngayon po, nasa ospital po siya, nagpapagaling. Kasi po, dun sa aksidente, nagtamo po siya ng fracture sa kanyang hita. Bali, nadurog po yung buto niya doon, so kakailanganin po na lagyan ng bakal at saka sementohan. Sa ngayon po ay matibay po at buo po ang desisyon po namin na magsampa po ng kaukulang kaso. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam kung bakit nawalan ng kontrol ang driver ng kotse. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaranas ng pag-ulan ng yelo sa Bacoor, Cavite. Ang saya, ang dami! Kuha ang video niya ni Hughes Cooper, Bob Garcia nitong Martes. Kasabay raw ng malakas na ulan, nakita niya ang ilang piraso ng yelo sa labas ng kanilang bahay. Anya, unang beses niyang maranasan ang pagulan ng yelo sa kanilang lugar. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali na sa Hughes Coop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast, gamit lang ang hashtag HughesCoop sa inyong mga posts. Ang pagulan ng yelo sa Cavite ay epekto ng isang matinding thunderstorm. Ngayong araw, asahan pa rin ang thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong bansa kasama na ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Paglilinaw po ng Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Intertropical Convergence Zone ang nagbibigay ngayon ng mataas na tsansa ng ulan sa Mindanao, Palawan at ilang panig ng Visayas. Mainit na easterlies naman ang patuloy na nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Sa kabila ng tsansa ng ulan, posible pong umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Tayabas, Quezon at San Jose Occidental, Mindoro. 42 degrees Celsius sa ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Visayas. Posible namang umabot sa extreme caution level ang heat index sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Pasay at dito sa Quezon City. Update naman tayo sa eleksyon 2025. Silipin natin ang senatorial race base sa partial at unofficial tally batay sa datos mula sa Comelec Media Server. As of 9:57 a.m., nangunguna pa rin si Bongo. Halos 26.5 million na ang boto niya. Sunod sina Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan. Pasok din sa kasalukuyang top 12 sina Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, pati na sina Lito Lapid at Amy Marcos.
Sina Ben Tulfo, Ramon Bong Revilla Jr. at Abby Binay naman ang nasa 13th hanggang 15th spots. Sinundan sila nina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Muli, partial and unofficial po yan batay sa 97.37% ng election returns na na-transmit sa Comelec Media Server. Para po sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin ang eleksyon2025.ph. Makikita po riyan ang pinakahuling tali ng botohan mula sa Comelec Media Server mula sa pagkasenador hanggang konsehal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay. Planong ipatigil ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa karneng baboy. Yan daw ay para pag-aralan kung paano yun ipatutupad ng mas epektibo. Ayon sa DA, maglalabas sila ng revised program pagkatapos ng pag-aaral. March 10 nang simulang ipatupad ang MSRP na 380 pesos sa kada kilo ng pork liempo at 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Aminado ang ilang tindero na hirap silang sundin yan dahil sa patuloy na pagmahal ng karneng baboy na kinukuha nila mula sa kanilang supplier. Tiniyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng karneng baboy at patuloy ang repopulation efforts ng gobyerno. Makapigil ang pag-rescue sa Maitom, Sarangani, tinulungan ng mga pulis na makatawid ang dalawang babae sa rumaragas ng tubig ng Pangi River. Para makatawid, hinawakan nila ang isang lubid. Isang lalaki rin ang inalalayang makatawid sa ilog. Ayon sa pulisya, pauwi na noon ang tatlo na napagalamang mga estudyante at nagdesisyong tumawid sa ilog. Habang tumatawid, hindi nila namalayan ang pagtaas ng tubig. Bago yan, nagkaroon kasi ng pagulan sa lugar at kalapit na mga bundok na dulot ng easterlies ayon sa Pag-asa. Huli kam ang isang lalaki sa Malabon na akyat bahay pala. Ang suspect, hindi lang daw isang bahay ang pinasok. Balitang hatid ni Bea Pinla. Ilang minutong nagmanman ang lalaking ito sa labas ng isang bahay sa Barangay Katmon, Malabon, pasado 3:00 ng madaling araw kahapon. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang binuksan ang gate at pumasok. Hindi na nahagip sa CCTV kung saan pumunta ang lalaki. Nakuhanan na lang siya nang lumabas ng gate makalipas ang ilang sandali. Ayon sa pamunuan ng barangay, pinasok ng lalaki ang bahay at umakyat pa sa second floor nito. Napagalaman ding ikalawang beses na raw ito nangyari. Una noong Abril. Nung una, yun nga, pinasok din yung bahay nila. Wala namang nakuha. Yung una lang may nakuha na cash 5,000. Ang kalapit na bahay, nilooban din umano ng lalaki kahapon pero hindi nakuhanan sa CCTV. Hindi po nakalaking bahay namin kasi lumbos po yung kapatid ko eh. Nalimutan niya po sarado yung pinto. Nakita po siya ng kapatid ko po. Pagpasok ng kapatid ko sa bahay, makita niya po yung lalaki. May kinakapa pong sa bag ng kuya ko. Sa loob po ng bahay mismo po. Wala pong ginawa yung kapatid ko. Siyempre, natakot din. Abril din ng una umanong pinasok ang bahay nila at natangay raw ang isang cellphone at nasa 2,000 pisong cash. Ayon sa barangay, iniimbestigahan na nila ang nangyari para agad mahuli ang salarin. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 5 sangkot sa illegal na investment scheme ang naaresto sa San Carlos, Pangasinan. Chris, anong klaseng scheme yan? Rafi, nag-aalok daw sila ng cryptocurrency investment. 30,000 pesos ang minimum na investment at may pangakong interest na 10% kada buwan. Ayon sa mga otoridad, 2022 pa nagsimula ang operasyon ng kumpanyang walang kaukulang permit. Sa isinagawang operasyon, tumambad sa mga otoridad ang mga computer units, pera, logbook at iba pang gamit. Agad namang dinala sa PNP ACG headquarters sa Camp Crame ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Securities Regulation Code na may kaugnayan sa Cyber Crime Prevention Act. Sinusubukang pangkunan ng pahayag ang mga naarestong sospek. Dahil tabla ang resulta, nag-coin toss naman ang Board of Canvassers sa Solano, Nueva Vizcaya.
Ginawa ito para matukoy ang makakakuha ng number 1 spot sa pagkakonsehal sa bayan. Panalo sa coin toss si Thomas Dave Santos laban kay Clifford Tito na parehong may 13,451 votes. Pinapayagan ito sa Pilipinas kapag tabla ang nakuhang boto ng mga kandidato basta pareho silang papayag sa coin toss. Mahalagang matukoy ang numero 1 sa pagkakonsehal dahil sa ilalim ng Local Government Code, ang highest-ranking councilor ang maaaring humalili sakaling hindi magampanan ng mayor at vice mayor ang kanilang mga tungkulin. Sa Rizal, Cagayan naman, ipinroklama bilang bagong alkalde si Jamila Ruma. Si Jamila ang anak ng pinaslang na alkalde na si Joel Ruma na binaril sa isang campaign sortie nitong Abril. Nag-substitute si Jamila sa ama bilang kandidato. Sa edad na 21, si Jamila ang isa sa mga pinakabatang nanalong mayor sa kasaysayan ng Pilipinas. Aniya, itutuloy niya ang mga nasimulang proyekto ng amang dating alkalde. Magiging busy naman niya ang kanyang ina na si Brenda Ruma. Endemic o laganap ang vote buying sa eleksyon 2025 batay sa obserbasyon ng European Union Election Observation Mission. Ayon sa kanilang chief observer na si Marta Timido, nagsimula sila mag-monitor dito sa Pilipinas noong March 28 na simula rin ang campaign period para sa mga lokal na kandidato. Marami raw silang natanggap na report ng pamimigay ng pera, ayuda o goods tulad ng pagkain. Kabilang daw sa mga lugar na maraming insidente ng vote buying ang Bohol, Davao Oriental, La Union, Palawan, Quezon Province, Siquijor, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. Poverty o matinding kahirapan ang itinuturo nilang ugat sa malawakang pagbili ng boto. Pinuri naman ng EU observers ang mataas na voter turnout sa eleksyon 2025 sa kabila ng matinding init ng panahon sa mga voting center. Ipinapakita raw nito na malaki ang pagpapahalaga ng mga Pinoy sa demokrasya. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, nasa 80.27% ang voter turnout nitong eleksyon 2025. Sinisika pa namin kunin ang pahayag ng COMELEC kaugnay sa mga obserbasyon ng European Union. Bukod sa magkakapatid, tinitingnan din ang iba pang alyansa sa Senado na posibleng makaapekto sa resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang eksperto, posibleng malaking konsiderasyon sa desisyon ng mga senador ang kanilang political survival. Balitang hatid ni Maki Pulido. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasakdal. Ang ibig sabihin rin, 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado dahil alam niyang madalas na isasalarawan ng impeachment bilang isang political exercise. Kung sisilipin ang nabubuong composition ng Senado, anong posibleng maging epekto nito sa paglilitis sa bise? Sabi ni Professor Aris Arugay ng UP Diliman, maituturing ng pro-Duterte ang tinatawag na Duterten na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Ganito na rin ang turing ni Arugay kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar dahil kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte ilang linggo bago ang eleksyon, pero bahagi rin sila ng alyansa ng administrasyon na ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Daratnan ng 5 yan ang mga incumbent senators na itinuturing na pro-Duterte, sina Senators Robin Padilla at dating running mate ng dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. 7 na yon. Kung pag-usapan natin ng impeachment, ang magic number kay Sara Duterte ay 9, di ba? For acquittal. Kapatid ni Cayetano ang re-electionist at pasok sa Magic 12 na si Pia Cayetano pero tumakbo siya sa slate ng Pangulo. Gayon din si Camille Villar, kapatid ni Senador Mark. It remains to be seen whether on certain issues hindi sila boboto ng pareho. Historically, they tend to, yung mga magkakapatid, lalo na kung full siblings, ito yung impluensya nung dinastiya sa Senado. Magiging mahalagaan niya sa Administrasyong Marcos na manatiling kakampi nila ang ibang papasok na senador na tumakbo, may iba pa sa labas ng alyansa at Duterten. Kabilang ang iba pang may kapatid na senador
o kapatid sa gabinete. Mahirap naman tansyahin ang iba pang tumakbo sa ilalim ng Marcos Duterte unit team noong 2022. Nariyan din si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Arugay, sa sistema naman ng politika sa bansa, wala masyadong timbang kahit magkasama sa partido o sa alyansa. Mas kakalkulahin nila kada suporta sa kahit anong inisyatibo, polisiya ng Marcos administration, mas titimbangin nila, what will I gain? At if this is costly para sa akin, kung madedehado ako dito, kakayanin ba ng reputasyon ko? Lalo na bala kong tumakbo ulit sa 2028. Kabilang sa iisipin ng mga senador ang kani-kanilang political survival lalo na't may full media coverage ang impeachment trial. Kaya magiging mahalagaan niya ang bigat ng ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor sa impeachment trial. Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon yun ng impact. Kasi itong mga senador na to, hindi lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba yung tumulong sa akin manalo? It's more like, baka pag bumoto ako ng acquittal, baka ako naman yung balikan, no, sa susunod na eleksyon. Inaasahang sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial batay sa naunang inilabas na timetable ng Senado. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang tangkang pagkidnap ng 3 lalaki sa isang babae sa Paris, France. Sa video, sinusubukang kilahin ng mga salari ng babae patungo sa isang van. Mabuti at mahigpit ang hawak ng babae sa kasama niyang lalaki. Maya-maya, isang lalaki na may dalang fire extinguisher ang dumating para tulungan ang dalawa. Doon na tumakas sa mga salarin na nabigong makuha ang babae. Batay sa investigasyon, ang babae ay anak ng isang crypto businessman. Ayon sa mga otoridad, yan na ang ikatlong insidente ng pag-atake sa mayayamang crypto players at kanilang pamilya sa nakalipas na mga buwan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Natumba ang pader ng isang abandonadong bahay sa Davao City. Sarah, may nadamay ba sa insidente? Rafi, 3 bata ang nadaganan ng gumuhong pader sa Barangay Saksa dito sa Davao City. 2 batang lalaki ang nasawi, edad 7 at 10. Sugatan naman ang kasama nilang babae na 11 taong gulang. Base sa investigasyon, naglalaro ang mga bata sa loob ng abandonadong bahay nang natumba ang isang puno dahil sa lakas ng hangin. Natamaan ng puno ang pader kaya bumagsak at tinamaan ang mga bata. Tinitingnan na ng pulisya kung may dapat managot sa pangyayari. Sugatan ang isang mag-asawang taga Molo, Iloilo City matapos pagsasaksakin ng kanilang kapitbahay. Nagtamo ng 4 na saksak ang lalaking biktima habang nasa ICU naman ang kanyang misis. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng mag-amang sospek ang bahay ng mga biktima sa Barangay East Baluarte nitong Martes ng gabi. Ang nakababatang sospek ang itinuturong nanaksak habang ang ama niya ang humawak umano sa mga biktima. Dating alitan ang tinitingnang motibo sa krimen. Ayon sa pulisya, nagaling babaeng biktima nang kunan umano siya ng video habang nagpa-pot session. Kinumpirma ng barangay na matagal nang may alitan ang 2 pamilya. Naaresto na ng mga otoridad ang nakatatandang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Pinaghahanap naman ang kanyang anak. Maharap sila sa reklamong frustrated murder. This Saturday, mapapanood na ang panibagong kapuso documentary na Philippine Defenders. Tampok dyan ang ating real-life heroes na mga sundalong Pilipino. Ipakikita sa dokumentaryo ang dedikasyon at sakripisyo nila para maipagtanggol ang Pilipinas. Sa pangunguna yan ni Kapuso actor-host Mateo Guidicelli. Chika ni 2nd Lieutenant Guidicelli sa inyong kumare, close to his heart ang ganitong proyekto bilang reservist ng Philippine Army. It's always a dream to do something to tell their story. Sinasabi ko palagi sa sarili ko at yung mga sundalo at yung mga pamilya ko, I will never be like one of them, but my dedication and my vow to them is I will always tell their story. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy-bust operation ang 3 suspect dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa Malati, Maynila.
Nasabat sa kanila ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at isang kalibre 45 baril na may mga bala. Isinailalim ang baril sa pagsusuri para alamin kung nagamit ba ito sa krimen. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patay ang 2 residente sa sunog sa isang residential area sa Barangay 81 sa Caloocan kahapon. Base sa investigasyon, nagtamo ng sugat at nakuryente pa ang mga biktimang 16 years old at 62 years old. 5 naman ang sugatan. 70 pamilya ang apektado ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Tinatayang nasa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na bababa ang transmission charge sa electric bill ngayong buwan. Ayon sa NGCP, mahigit 43 centavos kada kilowatt-hour ang average na bawas singil sa transmission charge. Dahil yan sa pagbaba noong Abril ng transmission wheeling rates o yung sinisingil ng NGCP sa pagde-deliver ng kuryente. Nagmura rin ang ancillary services o yung ipinapasang gastos ng mga provider para ma-stabilize ang power grid kapag may imbalance sa supply at demand. Huli kamang pagbalibag ng isang lalaking lasing umano sa isang tuta sa Pasig. Ayon sa barangay, nagsumbong sa kanilang lalaki na kinagat siya ng aso. Pero wala naman silang nakitang anumang sugat. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa pulsa video, ang pagbalibag ng lalaking ito sa isang tuta sa Barangay Santolan, Pasig. Sa lakas ng impact, wala itong tigil sa pag-iyak. Ayon sa may-ari ng tuta, pinsan niya ang lalaking nahulikam na nang abuso sa kanyang alagang si Kikiam. Kwento pa ng ilang saksi, bigla na lang daw ng gulo sa lugar ang nakainom na sospek. Hindi na nakunan ng video, pero bago raw ang pagbalibag sa tuta, ilang beses pa raw itong pinagpapalo ng sospek. Tapos po, sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, ng pasampas niya po, sinipa niya pa po yun eh. Takbo po ng takbo eh, grabe po yung takot eh. Lasing nga po kasi kaya ginanon po yung aso. Masakit din kasi nampas niya. Ang sakit-sakit, tapos yun, naririnig, umiiyak. Tapos nung natapos na po yung paghampas sa kanya, napatabi na lang po siya sa isang gilid, tapos di na makatbangan sa sobrang hilo. Siyempre, nanghina. Matapos ang insidente, nagsumbong pa raw ang lalaki sa barangay na nakagat siya ng aso. Ayon sa barangay, wala silang nakitang kagat sa sospek. Noong una, nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasing nga siya, namunta rito. Isinugod sa veterinaryo ang tuta para ipacheck ang mga tinamong sugat at bali sa katawan. Kapag di daw gumaling nakuha sa gamot, baka putulin yung isang paa niya. Kasi may crack, yung sa may buto. Sinubukang ipatawag sa barangay ang suspect na isa raw tricycle driver, pero hindi siya sumipot. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon. Umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Itutuloy raw ng may-ari ng tuta ang pagsasampa ng reklamo. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na hindi katanggap-tanggap ang nangyaring pananakit sa tuta. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Itong pangyayari na to nakakagalit dahil yung napaka-defenseless ng aso. Ang Animal Welfare Act being a special law, hindi ito lasing, yung mga defense na gano'n. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ay posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon. Nanawagan sila sa suspect na sumuko na. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 pulis matapos tamaan ng kidlat habang naka-duty sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa natanggap na impormasyon ng PNP na iniulat ng Super Radio DZBB, magpaparada lang sana ng motorsiklo ang 2 nang biglang tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng masamang panahon. Natagpuan sila ng isa nilang kasamahan. Dinala pa sa ospital ang 2 pero idineklarang dead on arrival. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Police Regional Office Mimaropa sa mga kaanak ng 2 pulis.
16 na lang na Certificate of Canvass ang bibilangin, kaya posible raw na matapos ngayong araw ang canvassing ayon sa Commission on Elections. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, dito nga sa Canvassing Center ay sinasabi na dumating na yung lahat ng mga certificates of canvass mula sa mga probinsya at ito nga po ay nakatakdang bilangin sa pagre-resume mamaya nitong pagbibilang ng National Board of Canvassers. At natanggap na rin, Rafi, yung inaantay na COC ng 63 barangays ng North Cotabato na isang special geographic area ayon sa COMELEC. Sa overseas voting naman, hinihintay na lamang yung COC mula sa mga bansa tulad ng Portugal, Pakistan, Egypt, Iran, Russia, South Africa at Poland. Kagabi huminto po ang canvassing matapos mabilang ang 101 COC sa loob lamang po yan ng isang araw at idagdag pa yung 58 COC na nabilang noong unang araw. Kaya po sa kabuuan ay 159 na COC sa loob lamang ng 2 araw na canvassing yung nabilang. So kung ang total po ng COC ay 175, ibig sabihin po ay nasa mga 16 na lamang na COC ang bibilangin, kaya sabi po ng COMELEC ay inaasahan nila na matatapos sila ng canvassing ngayong araw. Sa weekend naman po, inaasahan yung proclamation ng winning senators at kasunod naman yan yung party list. Hindi lamang po masabi sa ngayon ng COMELEC pero sa tingin daw nila paghihiwalayin nila ng araw. So kung halimbawa po ay Sabado yung senators ay maaring kinabukasan na yung party list dahil ang concern po raw nila ayon sa COMELEC ay baka hindi kumasya dito sa venue sa The 10th Manila Hotel dahil po kadalasan inaasahan nila nakasama pa ng mga winning candidates yung kanilang pamilya. So Rafi, narito tayo hanggang ngayon, nakaantabay tayo dahil 2 p.m. po inaasahan ang pagre-resume ng canvassing at around 1 p.m. naman magsasagawa ng briefing itong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga miyembro ng media. Yan muna, Rafi, ang pinakahuling ulat mula dito sa NBOC Canvassing Center. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Bilang mamamayan ng Pilipinas, nagbabayad tayo ng buwis para sa iba't ibang proyekto at programa ng gobyerno. Sa mga buwis din kinukuha ang pampasweldo sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga nanalo sa katatapos lang na eleksyon. Magkano nga ba ang kanilang buwan ng kita? Ang mga senador at miyembro ng House of Representatives o mga kinatawag ng mga distrito at mga party list nasa salary grade 31 ayon sa Department of Budget and Management. Ang sweldo nila mahigit 293,000 pesos hanggang mahigit 334,000 pesos kada buwan. Kung Senate President naman o kay House Speaker, mas mataas pa ang sahod dahil sila ay kabilang sa salary grade 32. Mahigit 347,000 pesos hanggang mahigit 398,000 pesos. Kabilang naman sa salary grade 30 ang mga gobernador ng mga probinsya. Ang sahod nila hanggang 226,000 pesos kada buwan. Magkakaiba naman ang sahod ng mga alkalde, depende kung saan sila namumuno. Katulad sa mga gobernador, salary grade 30 ang mga city mayor. Salary grade 27 hanggang 28 naman ang mga municipal mayor. Nasa mahigit 142,000 pesos hanggang mahigit 178,000 pesos yan kada buwan. Ito ang GMA Regional TV News. May natagpo ang patay na lalaki sa isang waiting shed sa Barangay Biek sa Binmalay dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, wala silang nakitang foul play sa pagkamatay ng lalaki. Madalas daw siyang natutulog sa naturang waiting shed. Hindi patukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaki o ang kanyang pamilya. Sa sino man daw pong makakakilala sa lalaki, maaaring dumulog sa Binmalay Police para makuha ang kanyang bangkay. Siya ay kayumanggi, tinatayang nasa 50 hanggang 60 anyos at may height na 5 feet 4 inches hanggang 5 feet 6 inches. Pag-ulan na may kasamang yelo habang binaha naman ang ilang lugar sa Metro Manila at Caratic Probinsya. Simula na ba ng tag-ulan? Pag-usapan natin yan kasama si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po. Opo, nasa kasagsagan pa rin tayo ng tag-init pero madalas yung mga pag-ulan gaya po dito sa Metro Manila. Bakit po kaya ganito ang panahon?
Meron po tayong tinatawag na afternoon rains. Ito po yung dalas ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Pero isa rin po sa mga nagko-contribute dito ay yung tumataas na moisture content natin sa atmosphere. Ito po ay hudyat na papalapit na po tayo dun sa tinatawag natin na habagat season. So mas maalinsangan ay mas may tsansa ng pag-ulan sa hapon? Yung alinsangan po, ito ay yung sinasabi natin na heat index. May contribution po kasi yung relative humidity o yung moisture content sa hangin. Kapag mas mataas po yung moisture, kapag mainit po kasi, ang ginagawa ng katawan natin para mag-adjust ay papawisan tayo. Kapag dry yung air, ay mag-evaporate yung pawis natin at makakapag-cool down yung katawan natin. Pero kapag katulad ng ngayong season, mataas yung relative humidity o yung moisture o yung water content nung hangin natin, hindi agad mag-evaporate yung pawis natin, kaya nag-accumulate yan, nakakaramdam tayo ng mga sobrang pagkapagod, matinding pagpapawis. Yan po yung sinusukat, ay yan po yung ginagamit natin as magnitude, yan yung purpose ng heat index. At dahil po sa mas mataas na yung relative humidity natin, nagiging mas malinsangan yung pakiramdam natin. At yung taas ng relative humidity na yan ay nagko-contribute din sa mas madalas na mga thunderstorm at localized na mga pag-ulan sa atin. Opo. Yung pag-ulan ng yelo, normal pa po ba yun? Yes po, nangyayari po talaga. Ang tawag po natin dyan ay mga hail events. Ito po ay nangyayari kapag yung atmosphere natin ay favorable siya sa thunderstorm formation. Ibig sabihin, may mga convective clouds. And at the same time, ay mainit po yung ating surface dahil sa init ng araw. Dahil po doon, kapag imbis na uulan po yung imbis na magpapaulan yung convective clouds, ang nangyayari, nag-evaporate ito at babalik sa atmosphere. At magpapaulit-ulit yung cycle na yun hanggang dun sa mga tinatawag na super cooled water sa atmosphere, hanggang sa mamumuo sila na yelo. And eventually, instead na mga water droplets yung umulan, ay mga in form of ice na. Kaya yun po yung nangyayari sa pag-ulan ng yelo. Madalas po ito kapag March, April, May. Ito po, yes po. Maswerte po tayo dito sa Pilipinas dahil medyo maliliit yung yelong bumabagsak sa atin. Sa ibang bansa, malalaki. Hindi ba't nakakabasag na ng salamin ng mga sasakyan? Yes po, mas pronounced at mas madalas po at mas grabe yung epekto dun sa mga temperate country or nasa mid-latitude. At dahil nasa tropical region po tayo, ay relatively mas maliliit po talaga yung mga hail sa atin. Opo. Dahil sa mga pag-ulan nito, posible po bang mapaaga yung pagsisimula ng tag-ulan? Nasa normal range pa rin po yung ating nakikita. Usually, May 15 or second half ng May hanggang first half ng June yung ating onset ng habagat. Pero since nasa neutral condition din tayo, malaki yung chance. In-expect natin na may possibility na last week ng May ay maging favorable na sa onset at makapag-declare na tayo. Sa ngayon po ba may namamonitor kayong sama ng panahon sa labas ng PAR? Bukod po dito sa ITCC, yung ITCC po kasi ay nagdadala ng makulimlim at maulap. May mga dalang ulan at thunderstorm sa buong Mindanao, Leyte, Southern Leyte at Eastern Samar at Palawan. At dito po sa ITCC, nakapaloob po, nakikita natin na may maaaring mag-develop na circulation na pwedeng sa mga susunod na araw ay maging low pressure area. Pag localized thunderstorm po ba talagang matindi yung ulan na nagpapabaha? Kasi ganito yung obserbasyon ng marami na kapag umulan, ngayong tag-init, talaga namang mabilis bumaha. Yung mga localized thunderstorm po ay nangyayari dahil sa pag-init ng lupa, nagkakaroon ng updraft or movement ng hangin from surface to the upper part of the atmosphere. At yung mga clouds na yun, yung mga nagpapaulan. Pero minsan, yung clouds na yun ay mapupunta pa sa ibang lugar. Kaya yung mga nararanasan natin, halimbawa, umuulan sa Quezon City, pero sa Karatig City niya ay hindi. Pero yung intensity niya ay nakadepende pa rin kung how established yung mga clouds na ito. Maaring yung mga clouds na yan, kapag naging favorable siya sa mas madaming rainfall, yun po yung nakakapagdulot ng mga pagbaha. Pero usually po, hindi po tumatagal yung mga localized thunderstorm na ito, mga few minutes, 2 hours. Pero kapag 2 hours na yung tinagal niya, matagal na po ito. At kumbaga nakakonsentrate yung ulap dun sa isang area. Buti nabanggit nyo po kasi nagtataka yung marami. Napakalakas ng ulan sa Quezon City. Pag tawid mo ng kabilang syudad, walang ulan. Ayun, opo. Ganyan po yung characteristic ng mga localized. O yung tinatawag natin na kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ano pong aasahan sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na araw po, patuloy yung epekto ng easterlies
Pero dahil po sa ITCC, magiging maulap at marami po tayo mga pag-ulan sa Mindanao at maaari po yung umakyat at makaapekto rin sa Central Visayas kasama po yung Palawan. Kaya naabisuhan din po natin yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar na maging mapagbantay po at yes po sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist John Manalo. This celebration doesn't stop para sa kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Yan ang birthday surprise ni Jeneline para sa kanyang hubby habang nasa photoshoot ng kanilang upcoming Kapuso series na Sanggang Dikit for Real. Chika ni Dennis, shocked pero very happy siya sa surprise. Speaking of Jen, siya naman ngayon ang nagdiriwang ng kanyang 38th birthday. Ano naman ang wish nila para sa isa't isa? Good health para sa kanya, para mas matagal pa namin siyang makasama. At maging masaya. At ano pa ba? Lahat nasa kanya na. Wish ko para sa kanya, sana dahil napakaganda nung pasok nitong taon na to, sana magtuloy-tuloy pa yung blessings para sa iyo at para sa pamilya natin. May pagbati sa social media app na X si Pope Leo XIV. Para sa kanyang unang post, binati niya ang publiko gamit ang unang bahagi ng kanyang Urbi et Orbi o mensahe ng una niyang ipakilala bilang bagong Santo Papa. Sinundan niya ito ng iba't ibang post tungkol sa kapayapaan. Sa Vatican City naman, the Pope meets Sinner. Si Jannik Sinner po yan, isang Italian tennis player. Inibitahan siya roon ng Vatican kasama ang Italian Tennis Federation. Nagkwentuhan si Sinner at ang Santo Papa na naglalaro rin ng tennis. Nagsagawa ng market visit ang Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Quezon City. Para naman masiguro maganda ang kalidad ng ibinibentang murang bigas, magsasalo-salo ang opisyal ng DA at iba pang stakeholder. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, kasalukuyan nagsasagawa ng salo-salo dito sa Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry. Kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture, pati na ang ilang mamimili. Dito pinapakita nila yung kalidad ng bigas na maaari ring mabili sa iba't ibang mga Kadiwa Centers. Maximum of 10 kilos ang maaaring bilhin ng kada isang tao, pero sa isang buwan ay ito ay dapat katumbas lamang ng 30 kilos. Ito ay pwedeng ma-avail ng mga senior citizens, mga PWDs, mga solo parents at mga miyembro ng 4Ps. Pero inaasahan ng Department of Agriculture na mapapalawig pa nila ang programa. Ang tinatayang ay aabot ang kasalukuyang supply ng 20 pesos na bigas hanggang sa December ngayong taon. Pero dahil patuloy naman daw namimili ng palay, ang NFA ay inaasahan nila na magpapatuloy pa ang programa. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr., ay target na rin nila na palawigin na ang programa sa Mindanao at inaasahan nila na sa third quarter ngayong taon ay makakarating na rin sa iba pang mga lugar itong 20 pesos na bigas. Pero for the meantime, ang target ngayong linggo ay nasa 30 na mga Kadiwa Centers maaaring mabilihan sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, sa Luzon at iba pang panig ng bansa. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaking 18 anyos nang masangkot sa isang rambol sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, sinaksak ang biktima nitong Martes sa gitna ng gulo ng dalawang grupo ng kabataan. Mga nakainom daw ang sangkot sa rambol. Ayon sa pamilya ng biktima, niyaya lang siya noon ng mga kaibigan na mamasyal. Tinutugis pa ang sospek na maharap sa reklamong homicide. Silipin natin ang latest na update sa senatorial race ng eleksyon 2025. Base po sa partial unofficial results as of 9:57 a.m. mula sa mahigit 97% ng election returns na pumasok sa Comelec media server. Nangunguna pa rin sa bilangan si Bongo. Kasunod niya si Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan. Sinusundan sila ni Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano,
Camille Villar. Pasok sa ngayon sa Magic 12 sina Lito Lapid at Amy Marcos. Rank 13 hanggang 15 sina Ben Tulfo, Ramon Bong Revilla at Abby Binay. Kasunod nila sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Muli, ito po ay partial and unofficial results. Para sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin po ang election2025.ph. Makikita riyan ang pinakahuling tali ng botohan mula sa COMELEC media server mula sa pagkasenador hanggang konsihal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay. Tampok natin ang isang Pinoy news scooper at kanyang kwelang experience sa Vietnam. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, off to a surprise ang ating bida. Day, una na ako, Day. Ayaw sa okay? Adungan, Day, together. Bet sana ni Jessie de la Cruz na makasabay sa giant slide ang kanyang mga kaibigan dahil in Bisaya ang pag-uusap, hindi siya naintindihan ni Kuyang Vietnamese staff at bigla siyang binitawan. Ang planan together naging solo slide adventure. Worth it naman daw ang bawat segundo ng adrenaline rush. Pati na rin ang 1.4 million views. Trending! Cute naman. Parang masaya. Nag-enjoy naman siya. Sumunod din naman yung mga kaibigan niya. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.